Ang nakaraan, nagsimula na ang misyon ng ating bida kasama ang pangkat ng Heavenly Order. Sa umpisa ay okay pa ang lahat, kaya lang ang mga tauhan ni Cheryl ay nag-umpisa ng kawawain at gawing utusan ang pangkat ng ating bida, na lubos na ikinagalit nila Martha. Pero dahil alam ni Raon na sinusubukan lang siya ng mga ito ang kanyang pangkat, hindi ito nagpadala, bagkus pinili na lang nilang gawin ang tungkulin nila at magsanay. Nasa huli ay natuwa si Cheryl, at ngayon ay tuturuan ng isang teknik at sasanayin sila Raon at ang pangkat niya. Pagpapatuloy, dito ay ramdam ng pangkat ng ating bida kung gaano kabigat ang heavy sword na pinaparamdam ni Cheryl sa kanila. Sabi pa ng babaeng ito, ang heavy sword ay hindi lang paglalagay ng aura sa inyong espada para bumigat ito. Dagdag pa ni Cheryl, ang heavy sword raw ay ang pagmaster nito, na sinasakop ang paligid sa pamamagitan ng bigat ng lakas ng mismong gumagamit nito, na sa madaling salita, ang kinaroroonan ng MC mong gumagamit ng heavy sword ay inaangkin ang lugar na iyon, para sakalin ang mga kalaban na nasa paligid, bagay na ganun ang nangyayari ngayon kila Raon, na inagaw ang space nila ni Cheryl. Dagdag pa ni Cheryl na ang pinakakailangan ngayon ng pangkat ng ating bida ay ang tinatawag na mental image. Kailangan ito ng isang mandirigma na gagamit ng heavy sword para magawang masakop ang space ng kanilang mga kalaban. Para sa isang swordsman na gagamit ng teknik na ito, kinakailangan ng katatagan ng kanyang isipan, malinaw na pag-iisip, na makita ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Pagpapatuloy pa ni Cheryl, ang paraan ng paggamit ninyo ng heavy sword ay dapat naglilikha kayo ng isang imahe sa inyong isipan na pupunuin ang paligid ninyo ng bigat ng anumang bagay na inyong iisipin. Dito ay tahimik na nakatingin ang mga ito habang nakikinig kay Cheryl. Sabi ni Cheryl, ngayon ang iniisip ko ay isang troso, at inilalagay ko ang bigat ng troso sa aking espada, na inyong nararamdaman naman ngayon. Dagdag pa nito para turuan ng mas malinaw ang pangkat ni Raon, ano sa palagay ninyo ang mangyayari kung lalagyan ko ng bigat ng isang napakalaking bato ang aking espada? Tanong nito para ipaunawa kung ano ang kayang gawin ng heavy sword sa mga kalaban nito, na purong aura pressure pa lang ito. Dahil doon, agad na pinalitan ni Cheryl ang imahe ng heavy sword niya mula sa troso paput ng napakalaking bato, na ngayon ganun nga ang bigat na nararamdaman ng pangkat ng ating bida, mas bumigat at mas humirap silang gumalaw. Dito ay nasabi ni Dorian na nahihirapan siyang huminga ngayon, na ang kasama naman nito na kulay orange buhok ay hindi na talaga makahinga pa. Si Raon na pinakamalakas sa kanyang pangkat ay riap na hirap gumalaw ngayon, nagagawa pa rin niyang makahinga. Iyon ay dahil sa kanyang aura, pero pakiramdam niya ay parang mawawasak ang kanyang katawan, na pakiramdam niya ang espasyo sa paligid niya ay parang pinipigas siya ng husto. Talagang ramdam ni Raon ang kinaidehan ng lakas ng isang Grandmaster level sa isang expert lamang na kagaya niya. Naisip pa niya na alam niyang hindi pa gumagamit ng external energy si Cheryl, purong aura lamang ang gamit ni Cheryl ngayon, na kapag mas nagseryoso pa ito, tiyak na mas bibigat pa ang kanilang nararamdaman ngayon. Kaya dito ay nasa harapan niya ang isang Grandmaster na swordsman, na nagko-control pa ng lakas, at ibang-iba ang taglay na lakas ng heavy sword nito sa katulad nilang mga nasa expert level pa lamang. Dito ay agad na binawi niya ang kanyang heavy sword, sabi nito, naramdaman naman na siguro ninyo ang heavy sword na tinuturo ko sa inyo, kaya ititigil ko na ang ginagawa ko. Dahil doon, agad gumaan ang paligid, nakahinga na uli ang mga ito, bumalik sa normal ang hangin, ang gravity sa paligid, kahit si Martha na matapang ay wala ring nagawa sa heavy sword ni Cheryl. Nakatayo na ang pangkat ni Raon, dito ay nagsabi si Cheryl na kapag mas detalyado ang imahe na nakikita ng isang swordsman sa kanilang heavy sword, mas malinaw at mas matindi ang epekto ng heavy sword. Sabi pa ni Cheryl, sa oras na maabot ninyo ang antas ng heavy sword, magagawa na ninyong durugan ang espasyo na kinaroroonan ninyo, at magagawa rin ninyong matalo kaagad ang mga kalaban lang ninyo gamit ang fast sword gamit ang heavy sword. Tapos na ang lesson natin sa araw na ito, magpapatuloy tayo bukas, sabi nito sa pangkat ni Raon, na nakahanda ng umalis ngayon. Humakbang na nga paalis si Cheryl, na agad namang nagpakita ng paggalang si Raon at mga kasama nito, maraming salamat po sa inyong turo, sabi ng mga ito. Dito ay agad nag-usap-usap ang mga ito sa kanilang naranasan, sabi ni Dorian, ibang klase magturo iyon, sa oras na maramdaman mo talagang may iwan na sa utak mo ang pakiramdam. Sabi naman ng isa, putik ang hirap huminga, pero gets na gets ko talaga ang turo,
putik pag hindi mo pa magets iyon, baka ikamatay mo na. Sabi naman ni Martha, oo, pero kahit na. Ang ginawa ng isang iyon ay hindi ko talaga naisip na ganun pala ang heavy sword, sabi nito na talagang napagtanto niya na mahinang nilalang lang siya. Sabi pa ng ilan, grabe, hindi ko akalain na pagpapakita pa lang ang ginawa niya, pero tignan mo ang sinapit ng paligid natin, talagang ibang mundo ang ginagalawan ng mga nasa Grandmaster na level. Dito ay umeksena na naman itong si Wrath, mga walang kwenta talaga, namangha na kayo sa ginawa noon, napakahinang mga nilalang, kahit simpleng training lang ng mental image, kahit ang isang aso kayang-kayang gawin ta. Banat ni Wrath, dito ay na-challenge si Raon sa usaping mental image, kaya talagang hindi titigil ito hanggat hindi niya na ma-master ang mental image. Dito ay napaisip pa siya, dahil hindi lamang si Wrath ay may alam ng mental image, alam niya na pati si Glenn, Reimer, at kahit si Daruth ay alam na alam ang kahalagahan ng mental image, na ang pagpapalakas ng martial arts ay napakahalaga sa isang swordsman, at alam rin ni Raon na kapag mas mataas pa na antas ang maabot niya, mas kailangan pang palakasin pa ang mental image. Alam ni Raon na ang kalays ng espada na pinakita ni Cheryl sa kanila kanina ay kayang-kayang dumurog ng kanilang kaluluwa, kaya dito ay talagang mas ginanahan ang ating bida na magpalakas pa. Sabi nito sa sarili, kapag nagawa kong matutunan ang bagay na iyon, tiyak na magagawa ko ng malagpasan ang pader ng expert at makakatawid na ako sa master na level. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, nagpatuloy sa paglalakbay ang pangkat ng ating bida, na hindi nga nagtagal ay narating na nila ang kanilang target na lokasyon. Ang isang ito ay agad na sinalubong ang pangkat ng Heavenly Order, sabi nito, welcome mga swordsman ng angkan ng Zigheart, matagal na kaming nag-aantay sa inyo, masayang pagbati at pagtanggap nito. Ito ang teritoryo ng pamilyang Yunan, napakaganda, at napakalaki rin ng lugar na ito. Ito ang pamilya na may kakayanang gumagawa ng mga artifact. Ang mansion palamang ng angkan ng Yunan ay halos sinlaki na ng 1/4 ng isang bayan, ganun kalawak at kalaki ang lugar na ito, parang mga nasa 5 barangay ang lugar na ito, kaya sabi ng butler ay sasamahan niya ang pangkat ng Zigheart sa mansion, kasi baka maligaw ang mga ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa napakalaking mansion, na maya-maya pa'y nakarating na sila sa lugar na kinaroroonan ng pinuno ng angkan, ang matriarko ng Yunan, kaya nagsabi ang butler na naririto na raw ang swordsman ng Zigheart. Mahusay, sambit nito na may kasiyahan, at nagutos na dalhin ang mga swordsman ng Zigheart sa kanilang reception room, o silid tanggapan. Ng mga bisita, ang isang ito ay si Michelle Yunan, ang matriarko ng pamilyang Yunan. Maya-maya nga ay naririto na sila Cheryl at ang pangkat ni Raon, sabi ni Cheryl sa matriarka, ikinagagalak ko po kayong makita matriarch Michelle, matagal-tagal na rin po. Sabi nito, na nakangiting tinanggap ng pinuno ang pangkat ng Zigheart. Sabi naman ni Michelle, masaya akong makita na ang pinuno ng Heavenly Sword ay nasa mabuti pa ring kalagayan, na pinuri rin niya ang pangkat ng Raging Wind Corps, na nagawang makaligtas sa encuentro sa White Blood Cult, kaya palagay ang loob ni Michelle na ligtas sila dahil malalakas na pangkat ng Zigheart ang naririto ngayon. Agad na nagbago ang usapan, iyon ay dahil walang sapat na oras ang mga ito ngayon, kaya kailangan na kagad pag-usapan ang misyon, o dahilan ng pagpunta ng pangkat ng Zigheart rito. Sabi nito, may anak akong mahalaga sa akin na ang pangalan ay Ensha, pakilala nito sa pangalan ng kanyang anak na may kinalaman sa misyon ng pangkat ni Cheryl. Dagdag pa ni Michelle, si Ensha ay ang bunsong anak ko, at dahil siya ang bunso, talagang kinagigiliwan at minamahal siya ng lahat, napakasigla niya, at punong-puno ng talento, at hindi naman sa pagmamayabang ay maaari kong sabihin na siya ang pinakamagandang lumabas sa aking, na talagang iniisip ko na ibigay sa kanya ang aking trono, sabi nito. Kaya lang isang hindi inaasahan ang nangyari, dahil sa kalagitnaan ng taong nakaraan, isang problema ang dumating sa katawan ni Ensha. Sa umpisa raw ay reklamo ng dalaga na sumasakit ang mga joints ng kanyang mga daliri, na parabang may kung anong tumutusok na mainit na karayam sa kanyang mga daliri. Maraming mga doktor na ang nagpunta at samuli sa kalagayan ng dalaga, kaya lang lahat sila ay nagsabi na walang problema sa katawan ng dalaga. Kaya lang isang buwan lumipas matapos suriin ng mga doktor ang kalagayan ng dalaga, ang sakit ay kumalat na sa buong kamay nito, at habang patuloy na lumilipas ang oras, patuloy na kumalat ang sakit, na ngayon ay sinasabi ni Ensha na ang buong katawan na niya ay masakit ngayon, sakit na mas matindi pa kaysa una.
Dito ay malungkot na si Michelle dahil ayaw niyang makita iyon sa kanyang anak. Sabi niya, wala raw sa mga doktor na dumating ang nakatulong sa kanyang anak, kahit ang mga sikat na pari ay wala ring nagawa. Patuloy lang raw lumalala ang sakit na nararamdam ni Ensha, na dahilan kung bakit ayaw nang magpatanjin pa ng dalaga sa kahit na sinong manggagamot at ang sabi na lang na gusto na niyang mamatay. Sabi pa ni Michelle, bilang huling kaya niyang magagawa, humingi raw ito ng tulong sa Saint of Rags, bagay na ikinagulat ni Raon ngayon, dahil ang misyon pala nila ngayon ay maaaring konektado kay Sir Frederick. Ang taong ito ay may malaking papel sa nakaraang buhay ng ating bida, dahil nung nakatanggap raw ito ng tulong mula sa taong ito, hindi na mawala sa isipan niya ang bagay na hindi niya nagawang magpasalamat rito, kaya kailangan raw niyang magawang makabawi sa taong ito sa pagkakataong ito, na posible niyang makita ang taong ito sa misyon na meron sila ngayon. Dito ay iniabot ni Michelle ang kanyang tasa na may lamang tsokolate, at nagsabi na ang Saint of Rags ay inuuna ang kanyang pasyente bago ang kanyang sarili, na ang ibig sabihin ay napakabisi ngayong manggamot o tumulong sa iba, na tiyak niya na hindi kagad pupunta pag pinatawag nila. Kaya dito ay humihingi ng tulong si Michelle sa angkan ng Zighart na dalhin ang kanyang anak kay Saint of Rags para matulungan ito, dahil kapag ang Zighart ang nagdala, nagbabakasakali siya na gagamutin ito. Ngayong malinaw na kay Cheryl ang misyon, agad nagsabi ito na kailangan na raw nilang umalis kagad ngayon para matapos na ang misyon at gumaling na si Ensha, na dito naman ay napapikit na lang itong si Michelle, at nakiusap na kung pwede ay i-delay muna kahit kaunti ang misyon. Dagdag pa nito, ay nabalitaan niya na nasa paligid raw ang isang sikat na healer, na si Temas, na nasa malapit na bayan, kaya umaaasa siya na maaaring idaan muna kay Temas ang kanyang anak bago dalhin kay Saint of Rags, na si Raon naman ay natigilan sa pangalang nabanggit. Nang marinig nito ang pangalan na Temas, nagkaroon kaagad ng galit sa kanyang puso. Iyon ay dahil isang basura o maruming nilalang ang naalala niya na matagal ng panahon na hindi na niyang naririnig. Si Temas ay ang healer ng angkan ng pamilyang Robert, isang nilalang na talagang ang kanyang abilidad ay hindi matatawaran, sapat para makakuha ito ng isang posisyon sa mga pinagkakatiwalaan ni Darius. At sa mga utos ni Darius, ang taong ito ay may kakayanang ilagay sa matinding pagkakautang ang isang pamilya, at patayin ang pinuno ng isang angkat para ipasakop ito sa angkan ng Robert. Kaya alam ni Raon ngayon na tiyak na may dahilan kung bakit pinadala ni Darius si Temas sa lugar na ito, kaya alam niya na maaaring ang target nila ngayon ay ang angkan ng Yunan, na gagamiting dahilan ang pagpapagaling kay Ensha ang bunsong anak ng pamilya. Dahil doon, sumabat na itong si Raon, moalang-galang na po, sambit nito, maaari po bang makita namin ang inyong anak ngayon? Tanong nito ng may paggalang, nagulat naman ang pinuno, sabi nito, nais mon Jimmy kata si Ensha. Tanong nito kay Raon, sabi naman ni Raon, nais ko lang makita ang kanyang kondisyon ngayon, para makapaghanda kami sa mga maaari naming gawin sa paglalakbay kasama siya, paliwanag ni Raon. Sabi naman ni Michelle, kaya lang masyado siyang sensitive ngayon, kahit nung mga nakaraan, wala siyang pinapayagan na tumingin sa kanya, kahit suriin man lang ang kanyang pulso, paliwanag ng ina. Sabi naman ni Cheryl, kaya lang po matriarch, tulad po ng sabi ng Vice Lord ng Raging Wind Corps, kailangan po talaga naming makita ang iyong anak para makapagplano kami ng maigi sa mga dapat gawin. Dagdag pa ni Raon, kahit ang makita lang ang kanyang panlabas na kalagayan malaking tulong na po iyon. Sabi ni Raon, na dito ay napapaisip na ang ina, na pwede naman kung ganun lang ang gagawin. Kaya agad na tumayo na si Michelle, at nagsabi na hahayaan na niyang makita nila Raon ang kanyang bunsong anak, kaya nagpasalamat na si Raon sa matriarka, na si Michelle naman ay nag-aalala raw ngayon. Sabi pa ni Michelle, kinakabahan ako, pero kung ikaw, mukhang okay naman, nakangiting sabi nito, na para bang may kung anong mangyayari pag pumasok si Raon. Kaya dito ay kinabahan si Raon, napapaisip sa kung anong sinasabi ng matriarka sa kanya, at ano ang ibig sabihin ng mga ngiti ni Michelle. Unang pumasok ang ina, at nagpaalam sa kanyang anak na papasok sila ng saglit lang, nakasunod naman ay si Raon, at nakatingin sa dalaga na nakahiga ngayon sa kanyang kama. Dito ay nakapikit ang dalagang ito, pawis, tanda na hirap ito sa kanyang kalagayan. Sabi ni Michelle, pakiusap wag ninyong masyadong pagurin ang aking anak. Dito ay nakalapit na si Raon sa tabi ng dalaga, kitang-kita ni Raon ang kalagayan nitong si Ensha, at nasabi ng ating bida na malala ang kalagayan nitong si Ensha.
Ang mga kamay ng dalaga ay namamaga, at kulay pula talaga. Sa pamamaga nito ay para na itong isang mainit na salamin, dagdag pa ni Raon na ang enerhiya sa katawan ng dalaga ay talagang mahina na, at parang paala na rin ang enerhiya, kaya sobrang lala ng katawan nitong si Ensha. Kaya lang habang sinusuri ni Raon ang dalaga, biglang damilat ito, at napatingin ang dalaga sa ating bida, na ikinagulat nito. Sa kabilang banda naman ay nagsabi ang ina na huwag raw magulat ang kanyang anak, mapagkakatiwalaan raw sila Raon. Dito ay natigilan si Raon sa kanyang narinig, na sinabi ng dalaga, dito ay nakangiti itong nakatingin sa ating bida, sabi nito, napakagwapo mo naman, asbi nito, na mamamatay na lang ay nagawa pang lamandi, iba rin talaga karakas ni Raon, nagagawang pasiglahin ng mga kababaihan kahit hirap na sa kalagayan, sana all talaga. Ano kayang gagawin ni Raon sa dalaga na si Ensha, pagagalingan kaya niya ito kagaya ni Ghislaine kay Rosaline, o may ibang balak ang ating bida? Abangan!